Sa espiritual na larangan ng voodoo sa New Orleans, may isang kagiligilalas na figura na pumupukaw ng pansin ng mga deboto at ng mga baguhan. Siya si Baron Samedi, isang misteryosong Diyos na bantog bilang tagapangalaga ng mga yumao. Ang kaniyang kaakit-akit na personalidad at kapansin-pansing anyo ang dahilan kung bakit siya ay kabilang sa pinakakilalang espiritu ng voodoo. Madalas siyang inilalarawan bilang balingkinitang kalansay na nakasuot ng maringal na kasuotan, nakasombrerong mataas, may suot na salaming araw at may sinding tabako. Kumakatawan sa kamatayan na may halong biro at karangyaan. Sa bawat pagdiriwang at ritual ng voodoo, inaasahan ang kaniyang presensya sapagkat doon siya pinararangalan at iginagalang bilang Panginoon ng kabilang buhay. Bagaman kaugnay ng kamatayan, si Baron Samedi ay hindi kinatatakutan ni itinuturing na masama. Sa halip, siya ay tagapagtanggol at tagagabay ng mga pumanaw. Tinitiyak na makatagpo ng kapayapaan at pahinga ang kanilang mga kaluluwa sa bago nilang tahanang espiritual. Sa kaniyang nakahahawang halakhak at masiglang personalidad, si Baron Samedi ay minamahal na luwa ng pamayanang voodoo sa New Orleans. Ang kakayahan niyang pagsamahin ang bigat ng kamatayan at ang sigla at tuwa ng buhay ang gumagawa sa kaniya bilang natatangi at hindi malilimutang espiritu. Upang lubos na maunawaan ang pinagmulan ni Baron Samedi, kailangang masdan ang masalimuot at makulay na mundo ng voodoo sa Haiti. Sa Haiti, si Baron Samedi ang pinuno ng mga gede, mga espiritong kaugnay ng kamatayan at seksualidad. Binabantayan nila ang mga libingan at ang marupok na hanggahan ng buhay at kamatayan. Kilala ang mga gede sa kanilang masiglang likas, pilyong katatawanan at pagkahilig sa mahalay. Hinahamon nila ang mga panuntunang panlipunan at niyayakap ang buhay sa lahat ng anyo nito, kahit sa harap ng kamatayan. Sila ang mga espiritu ng muling pagsilang, nagpapaalala sa atin na ang kamatayan ay isang bahagi lamang ng siklo ng buhay. Bilang pinuno ng mga gede, pinagsasakatauhan ni Baron Samedi ang lahat ng katangiang ito. Siya ang Panginoon ng kamatayan at gayon din ang luwa ng buhay, kasibulan at muling pagkabuhay. Tagapangalaga ng libingan at espiritu ng pagdiriwang, sayaw at galak. Hindi tiyak ang pinagmulan ni Baron Samedi sa Haiti, subalit pinaniniwala ang bunga siya ng pinagsamang mga Diyos na Aprikano, katutubong paniniwala at impluwensyang Europeo mula sa mga mananakop na Pranses. Sa voodoo, hindi wakas ang kamatayan kundi paglipat sa ibang anyo ng pag-iral. Bilang bantay ng mga yumao, mahalaga ang kaniyang gampanin sa paglipat na ito. Tinatanggap at ginagabayan niya ang mga kaluluwa patungo sa daigdig espiritu. Malawakan siyang kinikilalang makapangyarihang luwa na namamagitan para sa buhay at patay. Madalas siyang tawagin para sa proteksyon laban sa sakit, sakuna at iba pang kamalasan. Tinasabing kaya niyang tulungan ang mga kaluluwa ng yumao na makatagpo ng kapayapaan at katahimikan. Bukod sa pagiging tagapag-ingat ng mga patay, iniuugnay din si Baron Samedi sa pagkabuhay na mag-uli. Pinaniniwala ang taglay niya ang kapangyarihang bumuhay ng mga patay. Ngunit kadalasang itinuturing itong huling lunas at ginagamit lamang sa pambihirang pagkakataon. May asawa siyang luwa na si Maman Brigitte at bumubuo sila ng isang kahangahangang banal na tambalan. Si Maman Brigitte, ang natatanging maputing lowa sa panteon ng voodoo, ay kalimitang iniuugnay kay Santa Brigitte ng Ireland, isang iginagalang na figura sa Katolisismo at ilang tradisyong pagano. Kadalasang inilalarawan si Maman Brigitte bilang babaeng pulang buhok na may berdeng mata at tagapangalaga ng mga lapida at sementeryo. Malapit ang kaniyang ugnayan sa mga yumao at madalas tawaging ina ng mga patay. Pinoprotektahan niya ang kababaihan, lalo na yaong mga humahamon sa kumbensyon at malayang ipinapahayag ang kanilang seksualidad. Ang ugnayan nina Baron Samedi at Maman Brigitte ay mahalagang bahagi ng kosmolohiyang voodoo. Sila ay banal na mag-asawang kumakatawan sa dalawahang mukha ng buhay at kamatayan, sa ugnayan ng panlalaki at pambabae, at sa kahalagahan ng balanse sa lahat ng bagay. Magkasangga at magkaagapay sila. May kanikanyang nasasakupan at tungkulin
ngunit laging magkatuwang sa pagpapanatili ng balanse ng daigdig espiritu. Sumasagisag ang kanilang pagsasama sa walang hanggang sayaw ng buhay at kamatayan, liwanag at dilim, panlalaki at pambabae, pawang mahalagang sangkap ng pagkakaisa ng sansinukob. Karaniwang idinaraos ang mga ritual para kay Baron sa Medi, sa mga sementeryo o iba pang lugar na kaugnay ng kamatayan. Nagsusuot ang mga kalahok ng itim at puti, mga kulay ng baron, at naghahain ng alak na rum, tabako at pagkain. Karaniwang nagsisimula ang ritual sa pag-anyaya sa baron upang maranasan ang kaniyang presensya at bendisyon. Sumusunod dito ang sayawan at awitan bilang pagpupugay sa luwa, at madalas na may mga nahuhulog sa trance upang masakyan ng baron at makapagsalita sa pamamagitan nila. Sa ritual, maaaring hilingin kay Baron sa Medi ang tulong sa iba't ibang usapin gaya ng proteksyon laban sa karamdaman, paggaling mula sa sakit o paggabay sa mga patay. Maaari rin siyang tawagin upang maghatid ng katarungan sa mga biktima ng kawalang katarungan o upang tumulong sa pag-ayos ng alitan. Madalas na maingay at magulo ang mga ritual na ito, napupuno ng sayaw, awit at pagsanib espiritu. Gayunpaman, napakalalim ng espiritual na kabuluhan para sa mga dumadalo sapagkat nagkakaloob ito ng ugnayan sa daigdig espiritu at pagkakataong humiling ng tulong sa luwa. Bagaman kadalasang iniuugnay kay Baron sa Medi ang pagpapagaling at katarungan, maaari rin siyang tawagin sa masasamang ritual. Bilang loa ng kamatayan, kaya niyang magdulot ng karamdaman, aksidente at maging ng kamatayan. Gayunman, mahalagang bigyang diin na likas na hindi malisyoso si Baron sa Medi. Tulad ng lahat ng loa, isa siyang kompleks na espiritu na maaaring maghatid ng tulong o pinsala batay sa paglapit sa kaniya at layunin ng gumagawa ng ritual. Sinumang nais gamitin si Baron sa Medi para sa masamang pakay ay dapat mag-ingat at magpakita ng paggalang. Makapangyarihan siyang loa at hindi dapat tawagin ng basta-basta. Kapag nainsulto o nawala ng galang, maaari siyang magbalik ng matinding pinsala sa taong tumawag. Subalit kung siya'y tatawagin ng may paggalang at bibigyan ng nararapat na alay, maaari siyang maging makapangyarihang kakampi, maging para sa mga may masasamang hangarin. Dapat ding linawin na ang voodoo ay hindi relihiyong masama. Isa itong masalimuot at sari-saring relihiyon na may mahabang kasaysayan at tradisyon. Ang mga loa ay hindi mabuti o masama, kundi mga espiritong maaaring tumulong o manakit. Responsibilidad ng manggagaway kung paano gagamitin ang tagong kapangyarihan. Lampas sa mga gawaing espiritual ng voodoo, umaabot ang impluensya ni Baron sa Medi sa kulturang bayan ng New Orleans. Madalas makita ang kaniyang tanyag na larawan sa sining, musika, panitikan, at maging sa mga lokal na pista. Kilala siya sa Mardi Gras, ang tanyag na karnabal ng lungsod. Sa pagdiriwang na ito, marami ang nagbibihis bilang loa. Nakasuot ng kasuotang kalansay, may mataas na sombrero at salaming araw. Makikita rin ang kaniyang imahe sa mga maskara, manika at iba pang palamuti. Dahil sa masigla niyang enerhiya, sumusulat ang mga musikong lokal ng mga awiting nagkukuwento ng kaniyang mga alamat. Pinananatiling buhay ang oral na tradisyon ng voodoo. Humuhugot din ng inspirasyon ang mga manunulat at alagad ng sining mula sa kaniyang mahiwagang anyo upang tuklasin ang kaniyang dalawang mukha at simbolismo sa kanilang mga likha. Hanggang ngayon, pinararangalan si Baron sa Medi bilang tagapangalaga ng mga yumao, Panginoon ng muling pagkabuhay at tagapagtanggol ng katarungan. Ipinapakita ng matindi niyang presensya sa kulturang popular, ang lakas at sigla ng mga espiritual na tradisyong Aprikano, at ang impluensya nito sa pagbubuo ng identidad ng Haiti at ng mga pamayanang itim sa New Orleans. Habang sinisiyasat natin si Baron Samedi, hinihikayat tayong pagnilayan ang ating sariling mortalidad at ipagdiwang ang buhay sa lahat ng anyo nito. Paalala ng kaniyang sagisag na ang kamatayan ay bahagi lamang ng ikot ng buhay at na maging sa harap ng dilim, maaaring manaig ang kagalakan, katatawanan at pag-asa.